Curry mix. Gumawa ng omo rice. Yung egg, yung pinaka-challenging. Ang hirap naman. Omo rice na to. May pusa. Oo, for one. Yung mga tayo natin. Sa rice set po, unlimited rice kimchi and soup. Then sa noodles naman po, unlimited noodles. May nakita ko yung ramen tempura, teishoku. Oo. May rice na to, wala pa. Ramen siya, ma'am. Ano yung unlimited dito? Wala. Yung noodles lang. Yung noodles. Sige, ito na lang. Yun lang. Yung mga pusa dito talaga sila. Sa dito, ma'am, sa nakaliga sila dyan. Ang cute, no? Paulat ko si ma'am. Sige. Po, isang ramen tempura tayo show ko po. Thank you. And serving time 10 to 15 minutes, ma'am. By the way, I'm Grace. So, yung inabil ko, ramen, tempura, teishoku. Tapos, pwede ka nang bigyan. Kasi, yung noodles na yung unlimited. So, dapat daw, hindi mo maubos muna yung mismong soup. So, try natin. Ang ganda ng view. Maulan. Lord. Medyo konti lang yung noodles. Buti na lang. Merong refill. Thank you. Thank you, kuya. So, dahil unlimited yung noodles, so meron silang option, either unlimited noodles na teishoku or unlimited rice. Sarap. So, dahil nag-crave ako ng Japanese food, dito sa grocery, bili tayo ng ingredients para sa omo rice. Curry mix.
So last time, di ba nag-DIY tayo ng milk tea? So parang gusto kong subukan tong brand na to kung mas okay. And meron ditong tapioca, 117. Minsan nakaka-tsempo ko ng Hershey. Sa SNR parang 350 na to. Dito 270. Okay lang. Let's go. Ang kulang pa. Okay na to. Gaya. Apo. Pero na naman. Luto na tayo and for today, let's try something different. Try kong lagyan ng yellow light. So let me know if you like that. May mga nag-comment kasi na, Ate T, nagdag ka ng mga warm lights, ganyan. Okay, so that's our first step. And then, meron pa ako ditong another Japanese na pwede natin gawin ulit. Sobrang close dun sa mga makakain mo sa Japan. So ito nabibili sa Daiso. So let's make it. Okay. So guys, may nakalimutan pa pala akong bilhin. Nakalimutan kong bumili ng carrots tsaka potato. So I guess okay na siguro yung bell pepper at tsaka white onion. Unahin na natin to since para mag-mold na siya. So yung label niya ay Japanese. So gagamit tayo ng translator. So 1 packet kailangan ng 200 ml of milk. Ito yung gustong-gusto ko sa mga Japanese packaging. Sobrang daling buksan. Kahit wala ng gunting. Container. So, nabili ko sa Mr. DIY. Kailangan kasi dito yung heat resistant. Kasi, syempre, lalagay mo siyang mainit, diba? So, sakto, nakakita ko. Gasan ko lang. Muna. So, itong glaze kasama na din. Madali lang itong gawin. Kailangan lang i-dissolve sa water. One, two. May mga burnt parts, filter. Ito, tingnan nyo. Ang step talaga dito, ibubuhos mo siya pag nakalagay na. Muling, lumulubog kusa. So, hindi siya naiiwan sa ibabaw. So, ayun, pag hindi na mainit, pwede ilagay sa ref and then let it set para maging pudding. So, habang pinapatigas yung pudding, gawin na natin itong curry. Parang malaki masyado to. Guys, may carrot pala. Yay. Actually, kaya ako nakahanap ng carrot. Naghahanap akong maliit na bell pepper. I found it. Yan, yung mga gulay na binibili ko, na-realize ko mas matagal mabulok kapag naka-plastic, kaya hindi ko na inaalis.
Wow! Mmm! Mmm! Yummy! Usually, yung mga natitikman kong omurice sa Japan, pag binuksan ko, like pagkainin ko yung rice, ganyan, meron siyang timpla, like may meat, may vegetables, tapos parang may sauce. Pero dahil may vegetables na yung curry sauce natin, iba naman gagawin ko. Gagamitin ko tong ketchup. So, first step, butter. For this recipe kasi, nag-search ako, ang sabi, mas okay daw pag tomato ketchup. Ang dumi! Wait lang. Kaya hindi fried rice kasi bagong saing yung rice ko, actually nakalimutan ko. Kaya, ayan na lang. Pero, mas okay kung yung talagang fried rice. So, next naman, yung egg na. Medyo nagmamadali ako para mainit pa din yung sauce tsaka yung rice. Milk. Konting salt. So, optional, pero pwede din lagyan ng cheese. Ito na yung medyo challenging na part. Since before, nakapag-try naman na ako gumawa ng omurice. Yung egg, yung pinaka-challenging kasi medyo mahirap siyang gawin na luto, tapos malambot. So, we will try. Prepare ko na yung kanin. Okay. Mainit pa. So, first step, butter. So, yung ibang nakikita kong gumagawa ng omurice, parang chopstick yung ginagamit nila para malambot. Parang ganito, parang iniikot. Hindi kaya. Ay, wala na. Kita ko iniikot nilang ganito. Fail. Trial 1, fail. So, ito yung trial 1. Try natin ulit. Parang nakita ko ginaganito nila. Try natin. Parang pancake. Wait lang. Pwede kayo fold. Maganda. Ay. Oh, hirap. Ang hirap na ng omurice na to. Ayan. Uy. Ayan. Kita nyo ba? Yun. Okay. So, dahil hindi perfect yung pagkagawa ng egg, tatakpan natin yung mga imperfection niya. Dito. Paligid. Ayan, ganyan. Dito. Wow. Ito. Yun. Diba? Hindi na masyadong halata. So, our DIY omurice. So, last step, yung binili natin na parsley flakes sa ibabaw. Wow! Hala! Guys, ang legit ng itsura. Wow! Dagdagan ko pa kaya dito. Wag na. Maganda yung kita yung egg. Wow, guys! I'm so proud. Okay, guys. Try natin. Yay!
Yung pudding, napalamig ko na. Hopefully, tama yung texture niya. Trial 1, fail. Nasira. Anyway, try ko muna. Alam nyo, ito talaga yung sobrang okay sa mga dessert sa Japan. Hindi sobrang tamis. So, hindi siya nakakagilting sarap. Grabe sarap. So, trial number 2. Sana okay na kasi. Wala nang next. Hindi ko mamadalian. Ang tagal din gawin, pero for me, worth it. Especially kung nagka-crave ka ng Japanese food, tas gusto mo at home, or kung meron kang gustong gawa na special someone. So, itong Vermont curry, for sure, makakabili dito sa atin kasi nabili natin kanina. Ito nga lang yung hindi ko sure, so pwede ka siguro mag-check sa Shopee. So, kung mag-Japan ka or may kilala ka sa Japan, sa Daiso, siya nabibili. Okay guys, so try natin. So, try na natin. Doon na lang siguro sa sala since rainy day para masarap manood ng TV. Let's go. Very good. 안녕하세요. 구독자 여러분, 저는 권입니다. 오늘은 제가 들어오세요. Wow. Try ko na. Ang sarap. Tama-tama. Ang ganda ng panahon. Ito natin.